Naniniwala ang Senate Blue Ribbon Committee na si Vice Presidente Jejomar Binay nga ang may-ari ng ekta-ektaryang lupain sa Rosario, Batangas na tinaguriang Hacienda Binay. Depensa naman ni Senadora Nancy Binay, papansin lang daw ang ilan sa mga pumirmang senador sa rekomendasyon ng komite para tumaas ang pwesto sa survey. Balitang hatid ni Jam si Sante. Itinatanggi man ng kampo ni Vice President Jejomar Binay na kanya ang ilang daang ektaryang lupaing ito sa Rosario, Batangas. Naniniwala ang Senate Blue Ribbon Committee na pagmamay-ari talaga ito ng Vice Presidente. Ayon sa committee report, hindi sila kumbinsido sa mga pahayag at sa isang pahinang hindi notarizadong kasunduan na ipinresenta ng negosyanteng si Antonio Chu bilang patunay na kanya ang property. Although Mr. Chu claims the property on behalf of Sanchamp, we were unconvinced. And then the preponderance of evidence actually points to the ownership of the Vice President Binay. Bukod sa mga larawan ng pamilya Binay sa loob ng property, marami raw connection si Chu kay Binay na indikasyon na sa Vice Presidente talaga ang lupain. Ayon din sa report, ang abogado ni Chu, law partner ni Makati Representative Abigail Binay. Ang kapatid at hipag ni Chu ay campaign donor ni Vice President Binay. Ayon kay Pimentel, mukhang napadevelop daw ni Binay ang naturang property dahil sa overpricing sa mga proyekto sa Makati. Ang setup is that the winning of Hillmarks of contracts was somehow connected to Hillmarks also improving the said property. Nakapangalan din daw ang mga lupain sa paligid ng property sa mga taong malapit daw kay Binay. Tulad ng kanyang dating bodyguard na si Renato Comia at kay Fernando Baloloy na asawa ng sekretary ni Binay na si Ebeng Baloloy. Dahil dito, pinapaimbestigahan ng komite sa Ombudsman si Chu at ang pinagbilhan daw ng property na si Loriano Gregorio Jr. kung kasama ba sila sa sabuatan nila Binay. Hihintayin pa raw ni Chu ang kopya ng report bago ito magkomento. Pero dati na niyang iginiit na kanya talaga ang property at may kakayanan siyang bilhin ito bilang isang negosyante. Sabi ng abogado ni Binay, isinagawa lamang ng Senado ang investigasyon upang magkaroon ng pagkakataon ang mga kaaway ni Binay sa politika na mag-akusa ng mga krimeng hindi bibigyang pansin sa husgado dahil wala itong sapat na ebidensya. 10 senador ang mayorya na ng Blue Ribbon Committee ang pumirma sa report, kabilang ang mga posibleng makatunggali ni Binay sa 2016 elections. Tingin ni Senador Nancy Binay, nais lang ng ilang pumirma na tumaas sa survey kaya nagpapapansin daw ang mga ito. Hindi raw nila pinansin ang panggigiit sa mga taong malapit kay Binay at kinukonsente pa raw ang pagsisinungaling at paninira ng mga testigo. Pero umalma ang ilang senador nang hinga ng reaksyon ng media. Partial pa lang ang committee report dahil patuloy pa ang investigasyon ng subcommittee sa mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Jam Sante, GMA News.